Natalo nga ang Pilipinas by 3 points kontra sa isa sa best team sa FIBA Asia na New Zealand Tall Blacks 66-69. Pretty low scoring na ball game pero dikdikan naman na naging laban sa dulo. Well, sumusubok kung malagawa itong New Zealand pero nakakabalik nga ang Pilipinas. Hanggang sa final minutes, nag-chance pa tayo na nadalhin sa OT yung game. Prior din nun, dumikit sa 2 na lang ang lamang, wala nang 1 minuto sa laro. Bago, hindi tayo makasecure ng rebound twice at nais-scorean pa para gawing 2-possession ball game. Yung siguro yung pinakasayang na part ng game na bukod sa deep na game tayong natira ni Dwight ng dulo. Kaya yun nga, olats. Pero ito yung mga napansin natin na dapat pag-usapan ha, maganda at pangit man. Simulan natin sa maganda. First yung 2 new face natin para sa New Zealand na sina Juan Gomez de Leano at Quintin Meliora Brown. Napag-usapan niya natin last time na sila lang yung wala nung last matchup sa Tall Blacks kaya upgraded may tuturing itong naging lineup natin sa kanila sa pag-replace kina Jap at Jamie. Diyan nga rin nakita natin sa mismong game, lakas ng impact na pinamalas. Si QMB naka 7 points, 6 rebounds, 2 steals sa 16 minutes na lang sa court. Sayang lang na foul trouble kasi mas mahaba pa sana minutes siya at potentially mas maganda rin ang kanyang numbers. Ganda pa naman sana ng tandem nila na Edu, effective. Pero regardless na ayos na start ng career to ni Q sa Gilas sa kanyang 3rd game pa lang dito, ganyan na kagad ang impact niya. Lalo pa siguro pag Tagal at makasabay niya na rin si Kai Soto. Gandang Twin Towers na mabubuo nila. Yun yung maganda kasi sa mga young bigs natin ngayon lalo yan sa Edu at Q. Mas mabibilis, mas malilikse, mas versatile sila compared sa mga dati nating bigs. Less na ang butas sa depensa, mas flexible na silang bantayan ng multiple positions, wingsman, mobile na bigs, o even mga guards. Kaya nga nakakain na rin nila ang minutes na Junmar lalo laban sa mga ganitong klaseng opponents. Nakikita na nga natin ngayon transition ng era sa mga bigs natin. First si Japeth, then sooner or later, pati si Junmar magre-retire na rin at mapapalitan. Kaya na nga i-handle ng mga batang bigs natin yung load dito sa Gilas. Gandang future na naghihintay with Q, AJ at Kai. Then siguro sa spot na JMF, pagtagal pa pwede rin either si Mike Phillips or si Justin Baltazar. Pero yun nga, isa pang promising na player natin sa laban, si Juan Gomez de Leano. Double digit scoring kagad, 10 points, 2 assists sa kanyang pagbabalik sa national team. Nag-show kagad siya ng malaking potential sa guard spot. Actually kahit 2 of 7 lang siya sa 3, itong guardia na to talaga yung hinahanap natin yung confidence sa tira niya. Lalo hindi ramdam si JB dito kaya malaking bagay na nag-step up ang mga guards natin. 3 double-digit scorers natin dito, mga guards, si Juan, Perez at Dwight. So credit sa kanila. Kung wala sila baka hindi naging ganito kadikit ang laro. Si Perez din ang ganda ng pinakita rito. Nauna isa na sa mga tinitignang mapapalitan next window pero dito nga naipakita niya ang reason kung bakit nasa team siya. Yun ay bilang isa sa mga best scorers nating local. Ang init ng first quarter niya, first 10 points natin kanya lang galing. Na foul trouble lang talaga kaya nabangko. Pero siguro ito ng performance nito magpapalakas sa case niya. Pagbalik kasi ni Kai, kung sakali lang next window ay doon baka hindi na tayo pwedeng mag5 guards. Kaya kami matatanggal na sa kanilang isa. At para kay Perez, good ito para sa chances niya na ma-retain. Okay silang dalawa ni Juan ng mga offensive threats nating guards, mga walang takot tumira. Kailangan natin yan lalo kapag retired na si Brownlee at magsasalang na ng big man na import like si Boatwright. Kailangan natin yung type ng laro nila para mabalance yung atake, hindi predictable. Kaya ayos na ayos to para sa future na nasalang na si Juan sa lineup o si Perez na pick up niya na rin ulit yung naiwan niya ng 2019 World Cup. Sana magtuloy-tuloy na. Pero heto naman sa kabilang side naman tayo sa tagilid. Mga kapuna-puna sa laban, number 1 na ron yung sama ng laro ni JB. Grabe 4 points lang with 4 turnovers at tumira lang ng 2 of 10 sa field. Sinabi rin naman ng head coach ng New Zealand na 80% ng game plan nila ay limitahan talaga si Brownlee kaya masaya sila sa naging numbers niya. Pero kasi kung napanood mo talaga yung game, marami pa rin sa shots niya na tira niya talaga, hindi lang pumapasok. Kaya manghihinayang ka pa rin, hindi niya nakuha yung rhythm niya sa buong laro. Sinabayan na matinding malas yung magandang depensa, magandang denial sa kanya ng New Zealand. So sana nga malas lang yung nakita natin. Ang worry kasi ng mga fans, baka ito na yung big time na decline ng laro ni JB, ngayon pa 38 years old na siya. Kung hanggang World Cup ganyan na, maapektuhan niya ng overall na ceiling ng team at ability nila na mag-compete kontra malalakas na teams. Kaya hinayang din kasi na nagawa natin dumikit ng ganyan sa New Zealand na 4 points lang si Brownlee. Paano pa kung close sana sa average niya? Baka nakasilat pa tayo. Concern lang siguro talaga yung mga fans dahil dumadalas na. Nung Asia Cup din kasi against Iraq, 8 points lang din siya noon. Then sa Australia naman, 10 points lang at limited sa 7 shots. Ito same sa nangyari ngayon. Hirap lusutan ng coverage sa kanya plus hindi niya rin nakuha ang confidence niya the whole game. Tsaka basta na rin talaga ang takbo ng team with Brownlee Kasi triangle din, di na gaano may epekto sa game pag check siya. Ang dami nga mga ISO plays o bahala na plays dito. Yun yung problema. Plus physical pa yung kalaban at yun nga, may magandang game plan din sila. Kaya sana nga bad night lang talaga ito sa team at maka-recover din kagad doon sa next game natin against Australia.
Ano pa ba? 3-point shooting. Sama na naman dito, just 19% sa tres. 7 lang ang pumasok sa 37 shots. Patuloy lang yung alat natin as one of the worst 3-point shooting teams ngayon sa qualifiers. Sino ba mga sharpshooters ngayon sa lineup? Yung may identity talaga as sniper? Wala na, may mga ability lang to shoot. Wala pa rin talaga tayong consistent na sniper unlike sa ibang mga powerhouse team sa Asia. Sana sa mga susunod na makapagdagdag na talaga sila ng mga shooters kahit sa pool lang, yung mapaparealize sa kanila na okay pala, baka ito yung missing sa atin. Dami naman nating tirador na player hindi lang talaga naiimbitahan. Yun, pero overall naman hindi pa rin ganun kasama na laro para sa Pilipinas kontra New Zealand. Lumaban talaga hanggang dulo. Hindi mo natin sinasabi na makontento na sa ganito, pero wag na natin i-discredit na sumabay talaga ang team natin despite ng struggles to JB. Palag naman yung laro, isa lang talaga sa mga tough na close games na hindi natin naipanalo. At lahat naman ng basketball teams may ganong laro. Next na focus na lang ay yung game kontra sa considered na mas malakas na team na Australia. March 1 yan dito pa rin sa atin sa Pilipinas. Kung di nyo alam, 13 points lang ang nilamang nila sa Guam nito. Pero huwag tayo pabulag doon dahil a lot comfortable yung second half na yon. Mainit lang din talaga yung import ng Guam. At saka sa quality na itong Australia, pag nagkadikdi ka na, kaya pa nila mag-shift ng gear, kaya pa nilang umangat ng isa pang level. Kaya pag nakalaban sila ng gilas na kailangan mas polish na ang laro natin, kailangan din si Brownlee at yung shooting ng team. Expected na mas challenging na game pa ito. Mas kaya rin ng katawan at utak nila yung ginawang defense at preparation ng New Zealand sa atin. Na 2-0 din itong Boomers ng first window. Abangan natin itong laban na ito. Again, March 1 yan, 7:30 PM sa Mawa Arena. Good luck, Gilas Pilipinas.